Dominant Protector. Credit to the author. 6,321-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Master Linford, ang mga spirit beast ay nakipaglaban sa gitnang rehiyon. Sa ngayon, ang katimugang bahagi ng isla ay nasa kaguluhan. Sa tingin ko ay may pagkakataon tayong mangisda sa magulong tubig. Hanggat may iligtas natin ang aking apo na si Bradley at ang aking pinsan na si Dogen, tiyak na susundin ng pamilya Zing ang pangunguna ni Master Linford. Tiyak na gagawin namin ang aming makakaya upang makumplito ang anumang order. Matapos kumalma si Dimitri, napagtanto niya na ito ay isang magandang pagkakataon. Inilapit niya ang kanyang lumilipad na spirit beast kay Ferlan at humingi muli ng tulong kay Terence ng may ngiti. Dimitri, hindi mo naman ako tinatangkang saktan, di ba? Hindi mo ba nakita kung paano ako sinusubukang patayin ng angkan ng mga espiritong halimaw? Kumunat ang noo ni Terence at naiinip na tinitigan ang matanda. Isa pa, wala akong oras para pumunta sa katimugang isla ngayon. Kahit na pumunta ako, wala akong kakayahang iligtas sila. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na natural kung tutuperin ang pangako ko kapag mas malakas na ako? Kung hindi ka naniniwala sa akin, layuan mo ako. Siyempre hindi. Siyempre, naniniwala ako kay Master Linford. Masyado ko lang nami-miss ang apo at mga kapatid ko. Kaya medyo kinakabahan ako. Naisip ko na sa kabayanihan ni Master Linford, baka magtagumpay siya kung susubukan niya lang. Dahil walang tiwala sa sarili si Master Linford, syempre, hihintayin ko na lang na maging kumpiyansa siya. Mabilis na ngumiti si Dimitri at binago ang usapan. Kahit ano paman, hindi na niya pinanggahasan na saktan si Terence ngayon. Hindi alam ni Dimitri mismo na mas lalo niyang nirerespeto si Terence. Noong magkaaway pa sila noon, hindi siya kailanman nagkaroon ng kalamangan kay Terence, pero hindi rin niya ito naramdaman. Kung makakausap niya si Harry, matutuklasan niyang pareho pala ang nararamdaman niya kay Harry. Kaya, ano ang gusto mong gawin sa pagsunod sa akin? Kung wala nang iba, gawin mo na ang gusto mo. Naiinip na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Hindi siya uhaw sa dugo, kung hindi ay mapapatay niya sana ang mga taong ito ng pamilya Zing ng daan-daang beses. Nang makitang minsang nakipagtulungan sa kanya si Dimitri sa katimugang isla, hindi siya kayang talikuran ni Terence hanggat hindi nito natutupad ang kanyang pangako. Hinayaan na lamang niya si Dimitri na dumahigit sa kanya na parang pandikit. Master Linford, gusto ko rin po sanang bumalik sa silangang kontinente para tingnan ito. Nabalitaan ko po na punta rin si Master Linford sa silangang kontinente ngayon, kaya naisip ko po na pwede tayong bumalik ng magkasama. Mapagpakumbabang ngumiti si Dimitri. Gusto niya po sanang bantayan si Terence, kung sakaling hindi niya ito mahanap sa hinaharap. Nang makalusot si Terence, handa nang banggitin ni Dimitri ang nakaraan at hilingin kay Terence na pumunta sa katimugang isla upang iligtas ang mga tao. Naiintindihan niya ng husto ang personalidad ni Terence, hanggat hindi ito lumalampas sa kanyang limitasyon, maaari siyang magsalita tungkol sa kahit ano. Kung iyon ay isang taong may mas marahas na personalidad, hindi siya maglalakas loob na bantayan ito ng ganito kalapit. Gawin mo ang gusto mo, huwag mo lang akong sagabal. Umiling si Terence at inutusan si Ferlan na lumipad patungong North Island. Hindi nang ahas na magpaliban si Dimitri at sumunod na lamang. Mabuti na lang at hindi mabilis na tumakbo si Ferlan, kaya nakita niya ang likuran ni na Terence at ng iba pa. Hindi pa nga siya nakarating sa North Island nang may lumapit sa kanya, tila isa itong disipulo mula sa tumataas na Sky Pavilion. Nakatatanda Linford, nandito ka na sa wakas. Ilang araw ka nang naghihintay sa barko papuntang silangang lalawigan. Kung hindi ka pupunta ngayon, aalis tayo ng tanghali. Nababaliw na sa pag-aalala ang nakatatandang Ate Salter, magmadali ka na pumunta sa pantalan at sumakay sa barko. Matagal nang naghihintay ang disipulo, at nagsimulang magdaldal nang makita niya si Terence. Medyo nagulat si Terence, tila may mga disipulo ng Sky Tower na naghihintay sa kanya sa buong isla, at pipigilan nila siya sa sandaling makita siya. Malapit nang magtanghali, at malapit nang umalis ang flota. Gusto ni Terence hanapin ang hari ng mga basura at ang kanyang mga kaibigan mula sa Green Cloud Pavilion para makahabol, ngunit tila wala siyang oras. Nandito ba si Pavilion Master Salter?
Kailangang mabigyan ni Terence ng sagot si Truett tungkol sa South Island. Bagamat pupunta si Natalie sa silangang kontinente, at malamang na pauuwiin siya ni Truett, hindi sigurado si Terence kung ano ang gagawin ng isang master na tulad niya. Oo, dahil aalis na tayo, naroon din ang Pavilion Master. Nagmamadaling dinala ng disipulo si Terence at ang iba pa, at bumalik upang sagutin ang kanyang tanong ng may paggalang. Nakakagulat ang reputasyon ni Terence sa North Island ngayon. Sa bagong henerasyon ng mga disipulo, walang makakapantay sa kanya. Malamang si Julius Gray lang ang maihahambing sa kanya, kaya iginalang ng disipulong ito si Terence mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi lang dahil kina Truett at Natalie. Nakahinga ng maluwag si Terence nang marinig na naroon din si Truett. May katuturan naman ito, hindi lang si Natalie ang aalis sa pagkakataong ito, narito rin ang pangalawang punong guro ng paaralang Feiyang, ang guro ng Natalie, si Jinmo. Tama lang na personal siyang paalisan ni Truett. Gayunpaman, kung ganoon nga ang kaso, kailangan niyang makita muli ang kanyang mga kaibigan mula sa Beidou sa susunod na pagbabalik niya. Pagdating nila sa pantalan, nakapaglayag na ang flota. Kumakaway si Truett sa kubyerta ng sinaunang barkong pandigma sa pantalan. Sakay nito sina Jinmo at Natalie. Medyo malungkot ang ekspresyon ni Natalie, at walang pakundangang kumaway sa kanyang lolo. Ang kanyang malalaking mata ay patuloy na nakatingin sa ibang direksyon, malamang ay tinitingnan kung makakabalik si Terence sa nakaraan. Hindi man lang isinama ni Natalie si Curly Bear dahil pupunta ito sa lugar ng mga mystic class sa dagat para mag-aral. Hindi siya makakaramdam ng kalungkutan kapag kasama niya si Terence, pero hindi niya inaasahan na pipigilan siya ni Terence. Madaling isipin kung gaano siya nadismaya. Ang kulot na oso, na ikinakaway ang mga paa nito kay Natalie sa dalampasigan, ay biglang lumingon at sumigaw ng masayang-masaya. Ang matambok nitong katawan ay sumugod kay Terence na sumusugod palapit. Baho naman, hindi pa ako nakakaalis at naglalaro ka na mag-isa. Nakatingin lang si Natalie kay Curly Bear nang mapagtanto niyang nakatakas na ang batang lalaki. Maiisip mo kung gaano kasama ang mood niya, pero agad siyang natuwa dahil nakita niya ang pagdating ni Terence. Hahaha. Guro, nandito na ang aking nakababatang kapatid na si Terence. Sabihin mo sa kanila na ihinto ang bangka at hintayin siyang sumakay. Tuwang-tuwa si Natalie. Hinawakan niya ang braso ni Jinmo gamit ang dalawang kamay at mabilis itong inalog, habang tumatalon pa rin ang kanyang mga paa. Sige, kung patuloy kang manginig, mababali mo ang braso ng Panginoon. Ngumiti si Jinmo at iniabot ang kanyang kamay para hawakan ang maputi na noo ni Natalie. Binawasan ni Natalie ang kanyang leeg at inilabas ang kanyang dila, binitawan ang braso ni Jinmo. Napagtanto niya na ang sinaunang barkong pandigma ay tumigil na naman sa paggalaw ng walang utos ng kanyang Panginoon. Lumapit si Kapitan Mike sa gilid ng barko at kumaway kay Terence ng may malaking ngiti. 6,322. Medyo nakipagtalik si Terence kay Curly Bear, na sumusundo sa kanya, bago ito pinaalis para maglaro. Nakangiti sa kanya si Truett, at ayaw sayangin ni Terence ang oras niya kay Curly Bear. Pavilion Master, nakabalik na ako. Dinala ni Terence ang grupo sa harap ng Truett at binati ito ng isang kamao na nagsaludo. Dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, masisisi ako ni Natalie kung bakit kita pinapunta at hindi ko siya naabutan papunta sa East Province. Ikinumpas ni Truett ang kanyang kamay ng may ngiti, sinasabihan si Terence na huwag mag-arte. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sa mga mata ni Truett, masasabi niyang ang tunay na lakas ni Terence ay sumailalim sa ganap na pagbabago. Bagamat hindi tumaas ang kanyang antas, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na ilang beses na mas malakas kaysa dati, lalo na ang antas ng paghahalo ng kanyang espiritu at ang makapangyarihang aura na inilalabas ng kanyang kamalayan. Hindi pa kasama rito ang mga cultivator ng Mountain Split Realm, kahit ang mga cultivator ng Earth Split Realm ay maaaring hindi magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Tanging ang mga cultivator ng si Split Realm lamang ang maihahambing sa kanya. Siyempre, ito ay natukoy ng sistema ng spirit cultivation ng Sky Class Island. Kung ito ay sistema ng sinaunang martial world, ang espiritu at espiritu ni Terence ay magiging mas malakas lamang kaysa sa iba na nasa parehong antas.
Imposible para sa kanya na malagpasan ang 2 antas, ngunit sa kasamaang palad, walang ganoong kalakas na practitioner sa sinaunang martial world. Naantala ako ng ilang sandali. Hindi ko inaasahan na ngayon ang petsa ng pag-alis. Mabuti na lang at nakabalik ako sa oras. Pinagpapawisan din si Terence, ilang araw na rin siyang naghihintay sa isla, kung hindi ay hindi sana siya nagmamadali. Mahalaga ang katimugang isla, ngunit naayos na niya ang halos lahat ng ito, kaya naman hindi siya nagmamadaling bumalik. Hindi nararapat na ipadala muna ang balita, at hindi rin maganda kung makakalat ito. Kaya naman nagpasya si Terence na personal na sabihin ito sa Truett. Nagsikap ka ng husto sa paglalakbay na ito sa Timog Kontinente. May napala ka ba? Tanong ni Truett nang nakangiti. Gamit ang kanyang lakas, hanggat ayaw niyang may makarinig sa kanyang pag-uusap kay Terence, walang makakarinig sa kanila. May nahanap ako, pero mahaba ang kwento. Pavilion Master, sandali lang po. Ipapaalam ko kay Kuya Mike na maglayag mamaya, bati ni Terence kay Mike mula sa malayo. Ang katimugang isla ay hindi maipaliwanag sa ilang salita, ngunit sa kanilang pagkakaibigan, hindi naman malaking bagay na ipagpaliban ang pag-alis. Hindi na kailangan yan. Medyo nakakakaba ang paglalakbay sa pagkakataong ito. Para maiwasan ang anumang pagkaantala, mag-usap tayo ng direkta sa barko. Makikinig din si Vice President Jinmo. Pagkatapos ko, babalik na lang ako ng mag-isa. Ikinumpas ni Truett ang kanyang kamay, at sina Terence at ang iba pa ay nasa sinaunang barkong pandigma na. Na-activate na ni Mike ang kalasag nang makita niya si Terence, kaya hindi sila napigilan. Terence, Lil, bro, bakit ang tagal mo? Matagal ka nang hinihintay ng lahat. Kung hindi tayo aalis ngayon, hindi tayo makakarating sa registration. Tumakbo palapit si Natalie, nagrereklamo, ngunit maliit niyang mukha ay puno ng matingkad na mga ngiti, walang anumang balak na sisihin siya. Hanggat nandito si Terence, tuwang-tuwa na si Natalie. Pasensya na, naantala ako at hindi ko napansin ang petsa. Pinaghintay ko kayo. Ngumiti si Terence at tumingin kay Natalie bago binati sina Jinmo, Mike, at ang iba pa. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, pumasok si Truett sa isang bakanting silid, handang makipag-usap kay Terence tungkol sa katimugang isla. Muling umalis ang sinaunang barkong pandigma, at sina Zane, Dimitri, at ang iba pa ay isinama ni Mike upang mag-ayos ng mga silid. Tanging sina Jinmo at Natalie lamang ang sumunod sa kanila papasok sa silid. Pagkatapos makaupo ng 4, ngumiti si Truett kay Terence. Ngayong wala ng mga tagalabas, sabihin mo sa akin ng detalyado kung ano ang nangyari sa iyo sa Timog Kontinente. Opo, Pavilion Master. Tumango si Terence. Nagsimula siya noong ginalugad niya ang mga guho kasama si Ramlee, at naramdaman niyang kailangang ipaalam sa Truett ang tungkol sa pagpipino ng mga panloob na core ng Spirit Beast. Gaya ng inaasahan, ikinagulat ng Truett ang bagay na ito. Hindi gaanong kailangan ng mga elixir ang angkan ng mga spirit beast, kaya maraming mahahalagang spirit herbs ang tumutubo sa kagubatan ng katimugang isla. Maliban sa mga maaaring direktang kainin ng mga spirit beast, halos walang spirit beast ang hahawak sa kanila. May ilang mga adventurer sa mga human cultivator na partikular na naghahanap ng mga high-grade spirit herbs na ito para ibenta. Mapanganib ito, ngunit malaki ang kita. Matapos kain ng Spirit Beast Clan ang elixir na pino mula sa inner core ng Spirit Beast, ang mga spirit herb na ito ay tiyak na magiging isang bagay na kakailanganin ng Spirit Beast Clan, at mas magiging mahirap pa itong makuha sa hinaharap. Pero hindi yun ang pangunahing punto, at hindi nagambala ni Truett si Terence. Nang banggitin ni Terence ang ilusyon ng fog space at ang Polaka, naantig ang Truett. Ang isang sinaunang halimaw na may di masukat na lakas ay magiging isang malaking banta sa sangkatauhan kapag ito ay isinilang. Terence, ano ang plano mo para sa malaking palakang iyon? Pinutol ni Truett si Terence sa unang pagkakataon pagkatapos niyang umalis sa illusionary mist space. Gusto ko siyang palabasin. Hindi nagatubili si Terence. Ito ay isang bagay na matagal na niyang napagdesisyonan, at kahit na masira ang alliance, hindi ito magbabago. Mabuti naman at nakakapag-isip ka ng ganito. Totoo ngang dapat tuparin ng isang tao ang kanyang mga pangako. Tumango si Truett, pinuri ang desisyon ni Terence. Bukod pa rito, ang kaibigan mo ay nasa kamay pa rin ng halimaw. Hindi mo siya maaaring hayaan na lang.
Pero naisip mo na ba na ang kapangyarihan ng halimaw ay maaaring higit pa sa iyong imahinasyon? Kapag nakawala na ito, maaaring maging isang sakuna ito para sa ating sangkatauhan. Paano natin haharapin ang ganitong sitwasyon? Pavilion Master, mamaya na natin pag-uusapan ang bagay na ito. Ipagpapatuloy ko na lang ang paglalarawan mamaya. Dahil malaki na ang ipinagbago ng sitwasyon, nag-alangan pa ako kung pakakawalan ko ba ang malaking Polaka o hindi. Bahagya lamang ngumiti si Terence, hindi agad sinagot ang tanong. Masyado akong naiinip. Pakituloy mo na lang. Hindi napigilan ni Truett ang matawa, ikinumpas ang kamay ni Terence para magpatuloy. Kumurap si Natalie, naiinggit kay Ram. Pumunta si Junior Brother Terence sa katimugang isla at nakaranas ng napakaraming tagumpay at kabiguan, mapanganib at kapanapanabot na mga bagay, habang siya ay nakakalaro lamang sa mga kulot na oso sa hilagang isla. Nakakabagot talaga. Mabuti na lang at sa wakas ay pagkakataon na niya para pumunta sa silangang kontinente kasama si Terence, dapat ay mas kawili-wili ito kaysa sa timog kontinente, hindi ba? Aba, masyado na siyang malayo ang iniisip, ipagpatuloy natin ang pakikinig sa mga kapanapanabot na kwento ni Terence. Patuloy na nagkwento si Terence tungkol sa nangyari pagkatapos niyang makapasok sa King City ng Spirit Beast. Ang ilan sa mga pagliko ay mas maganda pa kaysa sa Illusion Fog Space, ngunit hindi na siya pinutol ni Truett, Jinmo, at ng iba pa. Kahit na narinig nila ang tungkol sa mga Spirit Beast, si Beast, at sa Central Alliance, bahagyang nagbago lamang ang kanilang mga ekspresyon. 6,323. Natigil lamang si Terence pagkatapos niyang magkwento tungkol sa kung paano sila nakatakas sa katimugang isla at nakapasok sa dagat. Sinubukan niyang makarating sa mga pangunahing lugar, ngunit matagal pa rin itong napunta. Tahimik na umupo si Truett sa kanyang upuan, inayos ang mga sinabi ni Terence sa kanyang isipan. Napakaraming impormasyon, at kailangan niya muna itong tunawin. Terence, ang galing talaga ng ginawa mo ngayon. Gusto ko lang sanang mangalap ng impormasyon tungkol sa Central, pero hindi ko inaasahan na malalaman mo pa ang ganito kalaking sabuatan. Si Jinmo ang unang nagsalita, pinuri si Terence habang medyo natatakot pa rin. Kung hindi nila ipinadala si Terence sa Timog Kontinente upang mangalap ng impormasyon, maaaring simulan ng angkan ng mga espiritong hayop ang pag-atake sa mga isla gamit ang kapangyarihan ng isang three-way alliance. Sa dami ng mga nangungunang master ng angkan ng mga espiritong hayop, kasama ang angkan ng mga hayop sa dagat at ang gitnang kontinente, ang mga isla ay madudurog kahit na magsama-sama silang lahat, lalo na ang lumaban ng mag-isa. Swerte lang talaga ako. Mapagkumbabang umiling si Terence. Tunay ngang napakaswerte niya. Sa mundong ito, maaari kang maging swerte ng isang beses, ngunit hindi 2 o 3 beses. Hindi mo kailangang maging magalang. Ngumiti si Truett habang itinuturo si Terence. Sa buong bagay na ito, ang iyong mga desisyon at pag-iisip ay napakamaygulang, at ang iyong mga pagpili ay lubos na angkop. Bagamat mayroon akong mga pagdududa tungkol sa mga kahihinatnan ng pagpapakawala sa halimaw, sumasang-ayon ako sa iyong ginawa. Tama, ang pagpapakawala sa sinaunang halimaw para magdulot ng panloob na alitan sa angkan ng mga espiritong halimaw ay isang napakagandang ideya. Sayang at wala kang sapat na oras para tapusin ito, Terence. Kung hindi, malamang ay nasa malaking problema na ang angkan ng mga espiritong halimaw. Komento ni Jinmo, nasiyahan kay Terence. Dapat sana'y samahan lang ni Terence si Natalie papunta sa silangang lalawigan, pero nadama ni Jinmo na dapat niyang ipasok si Terence sa paaralan ng Feyang anuman ang mangyari. Isang henyo na may tapang, karunungan, at swerte, at isa ring dalubhasa sa alchemy, kung sasali siya sa Feyang College, tiyak na maaangat niya ang katayuan ng Feyang College ng isang antas. Mabuti na lang at galing siya sa parehong paaralan ng kanyang disipulo, si Natalie. Gaya ng kasabihan, ang pavilion na pinakamalapit sa tubig ang unang nasisiyahan sa liwanag ng buwan. Ang likas na bentahe na ito ay dapat gamitin ng maayos. Walang dapat pagmamadaliin para sa sinaunang halimaw. Bagamat kaya niyang magdulot ng alitan sa loob ng angkan ng mga espiritong halimaw, kaya rin niyang pag-isahin ang angkan ng mga espiritong halimaw sa pamamagitan ng puwersa. Hindi sapat ang lakas ni Terence, at maaaring hindi naman masama na hindi niya ito nailabas sa pagkakataong ito.
Naunawaan ni Truett ang lahat, at ang kanyang mga iniisip ay naaayon sa kay Terence. Ang pagpapakawala sa higanteng Polaco ngayon ang huling paraan na wala siyang ibang magawa kundi gawin. Matapos hatiin ang angka ng mga halimaw sa dagat at sirain ang three-way alliance, hindi na siya nagmamadali. Sige, Terence, ano na ang antas ng lakas mo ngayon? Biglang nagbago ang tono ng boses ni Truett, na para bang iniisip niya kung anong antas ang kailangan ni Terence para mapalaya ang Polaca. Kumurap din si Terence, dapat ay masasabi niya ang antas ng lakas ni Truett basta't hindi niya ito tinatago. Kailangan pa bang magtanong? Nasa Great Circle of Black Ascension na ako ngayon, at kaya kung makapasok sa Mountain Opening Stage anumang oras. Gayunpaman, pakiramdam ko ay makakaipon pa ako ng mas marami, kaya hindi ako nagmamadaling makapasok. Ito ang kanyang lakas sa panlabas na anyo, at hindi na ito kailangang itago ni Terence. Isa pa, lahat ng tao sa silid ay mapagkakatiwalaan, at hindi na kailangang itago ito ni Terence sa kanila. Lumiwanag ang mga mata ni Jinmo. Bago pa man makapagsalita si Truett, pinutol na niya ang sasabihin, Terence, tama ang desisyon mo. Mas malaki ang potensyal mo kung mas huli kang makakalusot kaysa kung nagmamadali ka, kaya huwag kang magmadali, ha? Medyo nagulat si Terence, hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging masigasig at sabik si Jinmo na turuan siya tungkol sa pagsasanay. Pero plano niya pa rin iyon, kaya hindi siya nakaramdam ng pagkasuklam. Tumanggaw siya pagkatapos magpasalamat kay Jinmo. Iniisip mo bang papasukin si Terence sa paaralan ng Feiyang, di ba? Huwag kang mag-alala, sasamahan niya rin si Natalie sa lugar ng Mystic Division C, kaya hindi siya makakatakas. Ngumiti si Truett at humarap kay Terence. Umaasa si Deputy Dean Zhang na makakapasok ka sa Feiyang College bilang isang estudyante. Gayunpaman, may mahigpit na mga patakaran ang kolehiyo. Maaari ka lamang maging isang binata sa yugto ng Profound. Ang mga nasa ibaba o nasa itaas ng yugto ng Profound ay hindi kwalipikadong maging isang estudyante. Ganito pala. Huwag kang mag-alala, Pangulong Zhang, sasamahan ko si Little Senior Sister Natalie. Hindi ako pupunta sa kahit saan maliban sa Feiyang College. Napagtanto ni Terence, kung hanggat siya sa antas, mawawalan siya ng pagkakataong makapasok sa paaralan bilang isang estudyante, mapanganib iyon. Nasa yugto na siya ng pag-angat, at wala siyang oras para pagtibayin ang kanyang lakas pagkatapos ng pag-angat. Nang malaman niya na maaari pa siyang makaipon sa lihim na kaharian ay saka lang niya piniling mag-angat ng antas. Napakaswerte niya. Nang marinig ang sinabi ni Terence, masayang napangiti si Jinmo. Hindi niya inaasahan na hindi lang siya makakakuha ng mahuhusay na disipulo tulad ni Natalie, kundi pati na rin si Terence, na hindi maituturing na isang henyo, na sasali sa paaralan ng Feiyang. Sulit ang biyaheng ito. Terence, hindi ko tinatanong ang tungkol sa antas ng lakas mo sa panlabas na anyo, ang tinatanong ko ay ang tunay mong lakas. Muling tanong ni Truett kay Terence pagkatapos ng maikling pagitan. Matalas ang kanyang mga mata, at nahalata niya na ang tunay na lakas ni Terence ay hindi kasing simple ng inaakala. Naintindihan ni Terence, alam niya kung ano ang lakas ni Truett, at hindi na niya kailangang magtanong. Sa kasalukuyan kong lakas sa pakikipaglaban, hindi dapat maging problema para sa akin ang tumawid sa mga kaharian at harapin ang mga nasa pambungad na yugto ng bundok. Bulong ni Terence sa sarili, nagpas siyang maging medyo konserbatibo. Matapos dumaan sa lihim na kaharian, hindi na kinailangang gamitin ni Terence ang kanyang mga trump card para makalaban sa mga normal na masters mula sa simula hanggang sa tugatog ng unang bahagi ng Earth Opening Stage, at maaari pa siyang maging mas malakas kung gagamitin niya ang kanyang mga ultimate moves. Ngunit ang mga makakaabot sa Earth Opening Stage ay hindi normal, kaya malamang ay makakaharap niya ang mga Mountain Opening Stage Masters. Tulad ng inaasahan, nakakagulat ang iyong potensyal. Ang pag-abot sa yugtong ito, lahat ay isang hindi matatalo na henyo. Siyempre, hindi kasama sa hindi matatalo ang mga henyo na nasa parehong antas, para lamang ito sa mga normal na practitioner. Terence, isa ka ng henyo. Ngumiti si Truett, puno ng papuri para sa lakas ni Terence. Sa katunayan, nahalata niyang nagpipigil si Terence.
Tutal, napakalakas ng diwa at kamalayan ng batang ito, at nasa yugto pa rin siya ng paghati ng bundok ng may iniisip. Sayang lang ang talento na makipaglaban sa isang taong nasa yugto ng paghati ng bundok. 6,324. Isa talaga siyang henyo. Kaya niyang harapin ang isang kalaban sa Great Circle of Mountain Split gamit ang kanyang Great Circle of Mysterious Ascension Cultivation level. Bagamat hindi naman siya kakaiba sa kanyang talento, isa pa rin siyang top tier na tao. Punong-puno rin ng papuri si Jinmo. Labis siyang natuwa na nakapag-recruit siya ng isang henyo. Hindi inilahad sa description ni Terence ang mga detalye ng labanan o ang lakas ng kalaban, kaya walang malinaw na ideya si Jinmo tungkol sa lakas nito. Matapos marinig ang mga salita ni Terence, sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kalakas ang lalaking ito. Sino ang mag-aakala kung ano ang iisipin ni Jinmo kung alam niyang mahinhin lang si Terence? Pavilion Master at Vice Headmaster, banibiro niyo ako. Nagkataon lang na nagkita kami. Maraming tao na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi pa rin sapat ang lakas ko. Medyo mahina pa rin si Terence sa harap ng dalawang senior. Gayunpaman, interesado pa rin siya sa lakas ni Truett dahil nakikita niya ang lakas ni Jinmo. Isa siyang ganap na tagapagtanggol na nakakawasak ng mundo. Sa maharlikang lungsod ng angka ng mga espiritong hayop sa katimugang isla, ang lakas na ito ay maaaring hindi maituring na namumukod tangi, ngunit sa Skyclass Island, isa itong ganap na dalubhasa. Ayon sa kontrata ng The Guardian, walang sinuman sa kaharian ng paghahati ng dagat ang makakalabas sa mundo, kaya sa teorya, ang isang master sa Great Circle of Earth-splitting realm ang pinakamalakas. Gayunpaman, hindi makita ni Terence ang lakas ni Truett. Hindi matukoy ni Jinmo ang tunay na lakas ni Terence sa pakikipaglaban, ngunit nakita ito ni Truett. Batay sa mga palatandaang ito, dapat ay mas malakas si Truett kaysa kay Jinmo. Marahil ay wala pa si Truett sa yugto ng paghahati ng dagat nang siya ay maging Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion. Bagamat nakalusot na siya kalaunan, hindi pa siya lumaban. Sa makatuwid, walang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas. Tama lang para sa isang binata na maging mapagpakumbaba, pero huwag mong maliitin ang iyong sarili. Ang iyong talento ay tiyak na pinakamahusay sa iyong mga kasamahan. Pumunta ka sa lugar ng Mystic Division C at sanayin ang iyong sarili. Pagbalik mo, maaaring magkaroon ka ng sapat na lakas upang matupad ang iyong pangako sa sinaunang halimaw, at hindi mahalaga kung pakakawalan mo siya. Hinikayat ni Truett si Terence at ibinalik ang usapan sa kooperasyon sa pagitan ng mga Spirit Beast at ng Central. Bagamat sinira ni Terence ang alyansa sa pagkataong ito, ang mga sentral na puwersa ay kumalat na sa buong isla. Dahil sila ang mga especially iya, madaling mapabagsak ng mga espiritong hayop ang mga isla kahit walang tulong ng mga hayop sa dagat. Gayun din, ang mga paghihigpit sa mga isla ay hindi gaanong epektibo sa mga espiritong hayop kaysa sa mga hayop sa dagat. Ipapaalam ko ito sa mga isla sa sandaling makabalik ako at maalis ang mga sentral na puwersa, at mapabuti ang mga paghihigpit sa mga espiritong hayop. Pavilion Master, may isa pa akong hindi natapos. Pagkatapos kong umalis sa katimugang isla, nalaman ko na aksidenteng sinira ng mga kaibigan ko sa gitnang isla ang plano ng Central na bumuo ng isang air mechanized army. Ang planong ito ay orihinal na ginamit upang dalhin ang Spirit Beast Clan para sa isang ekspedisyon sa ibang bansa. Matapos itong masira, nagkaroon ng rift ang Spirit Beast Clan at ang Central. May kasunduan si Terence sa Central, ngunit hindi iyon naging hadlang para sabihin niya ang totoo. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy si Terence, dahil sa planong ito, napilitan ang Central na pumirma ng alyansa sa akin. Pumayag silang gawin ang kanilang makakaya upang tulungan ang mga isla na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa anumang pagsalakay kapag inatake ang mga isla. Ang tinutukoy ko ay ang alitan ng Spirit Beast Clan at Central sa katimugang isla. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang panig ay pumasok na sa isang malamig na panahon. Ibig mong sabihin, hindi mo na kami kailangang makipag-ugnayan sa Central. Darating sila at tutulungan tayo sa kritikal na sandali. Nagtaas ng kilay si Truett, nagulat sa reaksyon ni Terence. Hiniling niya kay Terence na pumunta sa Timog Kontinente para imbestigahan ang Central.
Wala nang dahilan para magtago pa siya ngayong may problema na siya sa Central. Paano kung biglang lumingon ang Central nang umatake ang mga Spirit Beast? Iyon nga ang halos ibig niyang sabihin. Nag-isip sandali si Terence at idinagdag, pero hindi natin masyadong mapagkakatiwalaan ang mga tao sa Central. Maaaring pumirma na ako ng kasunduan sa kanila, pero alam nating lahat kung gaano ito kaepektibo. Kaya kailangan pa rin nating patuloy na imbestigahan ang iba't ibang kuta sa monitoring center. Kung may gagawin man sila, aasikasuhin natin agad sila para maiwasan ang mga kahihinatnan. Magaling! Ako na ang bahala sa mga kinakailangang aayusin. May iba ka pa bang gustong sabihin? Naghahanda na si Truett para umalis. Nakalap na niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya at nakaisip na ng mga angkop na hakbang. Hindi na niya kailangang mag-aksaya pa ng oras sa barko. Iyon lang muna sa ngayon. Kung may bagong sitwasyon, hahanap ako ng paraan para kontaken ang Pavilion Master mula sa East Province. Umiling si Terence, na nagpapahiwatig na wala na siyang ibang masabi. Kung ganoon, babalik muna ako. Natalie, makinig ka sa mga salita ng guro at maglinang ng mabuti, ha? Huwag kang masyadong mapaglaro, magiging pabigat ka lang kung sasama ka kay Terence kapag naglakbay siya. Ganon nakadelikado ang Timog Isla, at mas lalo lang lalala ang silangang kontinente. Kailangan mong mag-ingat. Tumayo si Truett at binigyan si Natalie ng ilang karagdagang tagubilin. Alam ko na, Lolo. Ilang beses mo na yang sinabi, halos magkakaliw na ang mga tenga ko. Gusto ba ng mahaba-habang salita kapag matanda ka na? Hindi sumuko si Natalie. Dahan-dahan niyang ipinadyak ang kanyang mga paa at umakto ng may pagkamaangas, na naglalabas ng isang magandang aura. Ngumiti si Terence. Gaano man kalakas ang isang master, magiging normal pa rin siyang elder pagdating sa isang taong pinapahalagahan niya, at hindi naiiba si Truett. Tumawa ng malakas si Truett. Hindi niya alam ang gagawin sa babaeng ito. Kung hindi niya hihilingin kay Jinmo na tanggapin ito bilang isang disipulo. Ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion ang pinakamahusay na guro sa mundo. Matapos magpalitan ng ilang mga salitang walang kwenta, nanguna si Truett at lumabas ng silid. Mabilis ang mga sinaunang barko at flota, at medyo malayo na sila sa North Island. Hindi nila makita ang isla gamit ang kanilang mga mata, ngunit sa kabutihang palad, may ilang normal na lumilipad na mga espiritong halimaw sa mga barko. Bilang honorary vice captain, maaaring ipahiram ni Terence ang isa kay Truett. Kung gayon, babalik ako. Terence, alagaan mong mabuti si Natalie. Pagbalik mo, oras na para makipag-ayos sa angkan ng mga Spirit Beast at sa Central. Mahinahong utos ni Truett kay Terence. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Terence bago kumaway kina Jinmo at Natalie. Tinapik niya ang lumilipad niyang Spirit Beast at lumipad palabas ng puwang sa kalasag. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay kay Truett, na nasa malayo. Panatag si Terence habang nasa hilagang isla. Nang makitang nawala ang kanyang lolo sa malayo, sa wakas ay nakaramdam ng kaunting lungkot si Natalie. Bagamat nakapunta na siya sa ibang mga isla noon, tulad ng West Island, Middle Island, at iba pa, hindi ito ganoon katagal. Matagal na rin siyang hindi umalis sa Truett. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ito. Nag-aral siya sa academy sa Mystic Division C area. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya makapagtapos. 6,325. Mabuti na lang at nandito si Terence, at hindi siya masyadong nalulungkot. Isa pa, mabait din ang kanyang amo, at masaya si Natalie. Kapatid na Terence, tara at libutin natin ang sinaunang barkong pandigma, masaya rito. Si Natalie, na masaya na naman, ay binitawan si Jinmo at tumalon sa tabi ni Terence, hinaila ang manggas nito, gustong tingnan ang paligid ng barkong pandigma. Si Terence ang honorary vice captain ng sinaunang barkong pandigma na ito. Hindi siya gaanong mahusay, pero alam niya ang sitwasyon ng buong barko. Kailangan pa ba niyang sabihin ni Natalie kung masaya ba ito o hindi? Sige. Saan tayo pupunta? Ngumiti si Terence, hindi sinusubukang pahinin ang usapan. Sinundan niya si Natalie. Lumingon si Jinmo nang nakangiti.
Kung ibang tao iyon, hindi niya hahayaang lumabas ng mag-isa ang kanyang disipulo, pero si Terence iyon. Sa puso ni Natalie, malamang ay wala siyang pakialam gaya ni Terence. Isa pa, si Terence ay isang talento na kailangang makuha ng Feiyang College. Kung mas malapit siya sa Natalie, mas makabuti ito para sa kolehiyo. Ang natitira na lang ay ang pagsusulit, at umaasa siyang hindi masyadong magyayabang si Terence, kung sakaling targetin siya ng ibang mga paaralan. Sikat ang paaralan ng Feiyang sa lugar ng Mystic Division C, ngunit hindi ito ang pinakasikat na paaralan. May ilang mga paaralan na mas malakas kaysa sa kanila, at iyon ang mga nangungunang paaralan. Dahil sa lakas at talento ni Terence, tiyak na aagawan siya ng lahat ng paaralan kapag narating na niya ang Mystic Division C area. Ang tanging taong makapagpapasok sa kanya sa paaralan ng Feiyang ay malamang ang batang babaeng si Natalie. Kaya naman sabik na sabik si Jinmo na manatili si Natalie kay Terence buong araw, at hindi nila maaaring iwan ang isa't isa. Ito ang pinakamagandang kondisyon, sa isang bagong taong tulad ni Terence, walang ibang paaralan ang makakapigil sa paaralan ng Feiyang. Pakiramdam ni Natalie ay ang pinakamasayang araw niya nitong mga nakaraang araw. Bagamat nananatili si Curly Bear sa North Island, tila mas interesante ang makasama si Terence kaysa kay Curly Bear. Si Curly Bear, na nasa North Island, ay tumingin sa walang katapusang dagat ng may sama ng loob, iniisip kung nakalimutan na ba siya ni Natalie. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbo palayo para manggulo. Kung alam lang ni Terence na mas interesante siya kaysa kay Curly Bear sa puso ni Natalie, sino ang makakaalam kung ano ang iisipin niya? Curly Bear. Terence, Lil, bro, napansin mo ba na ilang araw na tayong naglalayag, pero wala pa tayong nakikitang kahit isang halimaw sa dagat? Masyado kayang malakas ang flote kaya iniiwasan nila tayo. Si Natalie, na ninanamnam ang simoy ng dagat sa harapan ng barko, ay biglang nagtanong na hindi man lang napansin ni Terence. May katuturan naman. Karaniwan, kahit hindi atakihin ng mga halimaw sa dagat ang flota, hindi nila ito maiiwasan mula sa malayo. Talagang kakaiba na wala silang nakitang anumang halimaw sa dagat sa mga nakaraang araw. Siguro nga, isa itong sinaunang barkong pandigma. Noong nasa pinakahilagang isla pa ito, sinira nito ang daluyong ng mga halimaw sa dagat. Sikat na siguro ito ngayon. Ngumiti si Terence at nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan. Gayunpaman, naisip niya sa sarili, kaya nangyari ang ganitong sitwasyon dahil kay Eman. Ang perlas na pangkomunikasyon na ibinigay sa kanya ni Eman noon ay hindi nakatago sa espasyo ng Jade, kundi sa storage bag na dala niya. Marahil ang bagay na ito ay maaaring maglabas ng aura ng Royal Sea Beast Clan sa pamamagitan ng storage bag. Sayang naman, Terence Jr., ang dami mong pinagdaan ng interesanteng bagay, pero hindi ako nakasali sa kahit isa sa mga iyon. Sana kapag pumunta ako sa silangang kontinente, magkaroon ako ng ganitong kawili-wiling kwento kasama ka. Ang malungkot na ekspresyon ni Natalie ay agad na napalitan ng pananabik. Ang bilis ng pagbabago ng ekspresyon niya ay napakabilis. Nakakatuwang sabihin iyan, pero noong mga panahong iyon, isa itong maliit na pagtakas mula sa kamatayan. Kung medyo malas ka lang, baka maraming beses ka nang namatay. Mas mabuting manatili ka sa akademya at mag-cultivate. Kung may mangyari man, kahit mawalan ka pa ng ilang hibla ng buhok, lalapit sa akin ang lolo mo para maghayganti. Ngumiti si Terence habang tinutokso si Natalie. Hindi dapat magkaroon ng anumang panganib sa paglalakbay na ito sa akademya ng silangang kontinente. Mas maraming antas at mapagkukunan ang nasa Mystic Classy area. Kung gusto ni Terence na magpatuloy sa pag-iipon bago makalusot, magandang pagpipilian iyon. Ngayong maayos na ang relasyon niya sa Sea Beast Clan, pansamantalang natutulog ang sentro, at ang Spirit Beast Clan ay nasa malayong bahagi ng Timog Kontinente, pambihirang panahon ito para mag-cultivate. Hindi naman yan kasing eksaherado gaya ng sinabi mo. Sa tingin ko ayaw mo lang akong isama, ang nakababata mong ate, sa isang pakikipagsapalaran, na tretuhin akong pabigat, di ba? Nagkunwaring galit si Natalie, habang pinapataas ang kanyang mga pisngi na parang isang cute na goldfish, at lalong gama ng loob ni Terence nang makita niya ito.
Paano magiging pabigat ang maliit na senior sister Natalie? Gayunpaman, paulit-ulit kang hinimok ng iyong lolo na maglinang ng mabuti. Kahit na mag-explore tayo, dapat tayong maghintay hanggang sa makumplito mo ang isang tiyak na bilang ng mga pag-aaral, hindi ba? Kung hindi, ano ang sasabihin ng iyong Panginoon kapag sumulat siya sa Pavilion Master? Tumawa si Terence habang nakikipag-usap siya sa Natalie ng walang katuturan. Iniisip pa rin niya ang nangyari ngayon lang. Mukhang kailangan niyang maghanap ng pagkakataon na gamitin ang communication bid ni Eman at magtanong kung mayroon pa siyang ibang mga tungkulin. Maaari rin niyang itanong ang tungkol sa sitwasyon ni Gusha. Kung titingnan ng panahon, dapat ay sinimulan na ni Gusha na tanggapin ang mana at paggising ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Kapag nagkita silang muli, kung makakapasok ang lalaking ito sa yugto ng Sea Rift, wala nang magiging pressure para palayain ang malaking Polaka. Masasama kayong lahat, lagi kayong pinipilit na magsaka, Emph. Kung ganoon ay magsaka na ako, huwag mo akong istorbohin. Kumunat ang ilong ni Natalie at sumengot ng 2 beses. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kubo, mukhang galit na galit ang binibini at ayaw na siyang kausapin pa. Siyempre, isa lamang itong maliit na panlilinlang na ginagawa niya kay Terence. Pabilis ng pabilis ang pag-iiba ng kimika nilang dalawa, at gustong-gusto ni Natalie na makuha ang atensyon ni Terence paminsan-minsan. Sige, kung gayon ay mag-cultivate ka muna sandali. Hahanapin kita para sa hapunan mamayang gabi. Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi niya ito hinabol gaya ng iniisip ni Natalie, sa halip ay hinayaan na lamang niya itong bumalik sa kanyang pagsasanay. Nakakailang talaga ito, ayaw na talagang bumalik ni Natalie para mag-ensayo. Hindi kasing saya ng paglalaro kay Terence ang pagsasanay. Kung gayon, ano ang ating kakainin sa hapunan? Biglang lumingon si Natalie, may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha habang tinatanong si Terence, ang mukha ay talagang wala sa pagsasanay na nabanggit niya kanina. Ano pa ba ang makakain natin? Titingnan natin pagdating ng panahon. Dapat kang mag-cultivate muna sandali. Kailangan mong tapusin ang iyong pang-araw-araw na takdang aralin, kung hindi ay magkakaroon ng opinyon ang iyong Panginoon, ngumiti si Terence habang tinatapik ang ulo ni Natalie. May oras siya araw-araw para magsanay, at ito ang takdang aralin na ibinigay sa kanya ni Jinmo, kaya hindi niya ito maaaring kontrahin. 6,326. Bagamat umaasa rin si Jinmo na makakasama ni Natalie si Terence ng mas matagal, napakahalaga rin ng pagsasanay ng kanyang disipulo. Napakagaling ng talento ni Natalie, at maituturing siyang isang maliit na henyo. Masyado siyang tamad noon, at ayaw niyang magsanay ng maayos, kaya naman napakahina ng kanyang lakas. Matapos siyang maging mas mahigpit dito, sinimulan na niyang ipakita ang kanyang talento sa pagsasanay, siya ang kanyang disipulo, kung tutuusin, at walang paraan na isasakripisyo niya ang kanyang pagsasanay para lang makuha ang panig ni Terence. Sige, tatapusin ko ang takdang aralin ko sa lalong madaling panahon at hahanapin kita. Huwag kang tumakbo kung saan-saan. Utos ito ng nakababatang kapatid, sundin mo ito. Itinuro ni Natalie si Terence, at bumalik lamang sa kanyang silid ng labag sa loob matapos itong pumayag. Ngumiti si Terence at umiling. Pagkaalis ni Natalie, kinuha niya ang communication pearl ni Eman mula sa kanyang storage bag, binalot ito sa kanyang chi at ipinadala sa dagat sa ilalim ng barkong pandigma. Iba ito sa communication bid ni Gusha. Gumamit ang bid ni Eman ng spiritual sense para direktang makipag-ugnayan kay Terence. Malinaw na mas mataas ang antas nito. Kuya Linford, sa wakas ay naalala mo akong kontekan. Akala ko hahanapin mo ako nang marinig mong nag-away ang Spirit Beast Clan at ang Central Clan. Bati ni Eman kay Terence nang may maliwanag na ngiti, tila nasa magandang mood. Kapatid na Eman, kailangan kong magpasalamat sa iyong paunawa. Kahit na naghiwalay sila sa unang tingin, maaari pa rin silang makipag-ugnayan sa likod ng mga eksena, kaya hindi ka maaaring maging pabaya. Kung may pagkakataon ka, dapat mong bigyang pansin ang mga kilos ng dalawang pamilyang ito. Nagpasalamat si Terence at casual na ipinaalala kay Eman ang posibilidad ng isang pagdududa. Sama-sama nating pinagdaanan ang buhay at kamatayan, ano pa nga ba ang dapat nating ipagpasalamat?
Gayunpaman, ang iyong paalala ay lubos na makatwiran. Maging ang angkan ng mga espiritong hayop o ang sentral na iyon, pareho silang makasalanan at tuso. Kahit na hindi ko alam kung bakit sila tumalikod laban sa atin, maaaring nagsisinungaling sila sa atin. Kailangan talaga nating mag-ingat. Huwag kang mag-alala, itatala ko ito. Napuno ng galit si Eman sa dalawang bahay, at sumang-ayon siya nang hindi nagsasalita si Terence. Nariyan din ang rehiyon ng dagat ng kulungan. Kung maginhawa para sa iyo, mas mabuting ikaw ang humalili rito. Huwag mong iwan ang anumang pagkakataon para sa kanila. Ang mga mapagkukunan doon ay maaaring walang silbi sa iyong angkan ng mga halimaw sa dagat, ngunit napakahalaga ng mga ito sa kanilang dalawang angkan. Hindi kailanman naniwala si Terence na susundin ng sentral ang isang kasunduan ng ganito kasunurin, kaya't hindi siya nag-atubiling gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Walang problema. Sinasabing tumigil na ang pag-unlad ng lugar na nasa Hola. Papuntahin ko roon ang mga anak ko para tingnan ito, para maiwasan ang pagdaye ng gitnang rehiyon at ng angkan ng mga espiritong hayop sa mundo. Maki ang tiwala ni Eman kay Terence, at pumayag siya sa anumang sabihin ni Terence nang walang pag-aalinlangan. Wala nang ibang dapat pagtuunan ng pansin maliban sa mga ito. Kumusta si Gushe? Isinandal ni Terence ang Spirit Beast Clan at ang Central at tinanong ang kalagayan ni Gusha. Sinimulan na ni Gusha na tanggapin ang mana at magising. Kahit medyo mahirap ang proseso, maganda naman ang resulta. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Sa susunod na magkita kayo, tiyak na iiba na niya ang pananaw mo sa kanya. Hindi napigilan ni Emma na tumigil sa pagsasalita nang mabanggit si Gusha, kaya naghinala si Terence. Paano naging mahirap ang proseso? May problema ka ba? Si Gusha ay kapatid ni Terence. Kung mayroon mang panganib, mas gugustuhin pa niyang hindi matanggap ni Gusha ang mana. May ilang maliliit na problema. Alam mo namang hindi lang ako ang prinsipe ng angkan ng mga halimaw sa dagat, kaya kapag naibalik ko si Gusha, lagi akong titingnan ng may puot ng ibang mga kapatid na may lihim na motibo. Mabuti na lang at mayroon ding maharlikang dugo si Gusha, kaya wala itong silbi kahit gaano pa sila tumutol. Huwag kang mag-alala, kapatid na Linford. Kapag nandito ako, tiyak na magiging maayos si Gusha. Kung may nawawala man siyang kahit isang hibla ng buhok pagbalik niya sa tabi mo, maaari kang lumapit sa akin para mag-higanti. Ipinaliwanag ni Eman ang mga problemang kanilang naranasan, at ipinangako kay Terence na hindi niya kailangang mag-alala. Ganito na nga, hahayaan ko na lang kay Kuya Eman. Kung may kailangan ka ng tulong ko, kontakin mo lang ako anumang oras. Naalala ni Terence na hindi ganoon kadali para kay Eman na kontakin siya, paputol ng communication bead ang lahat ng contact kay Eman kapag umalis na ito sa tubig, at hindi ito gaanong abala kung walang real-time na komunikasyon. Sige, hindi ako mag-aatubiling tumulong kung may kailangan ako. Kuya Linford, handang tumulong sa akin anumang oras. Tumawa ng malakas si Eman habang nagbibiro. Wala talagang masyadong maitutulong si Terence sa mga gawain ng angkan ng mga halimaw sa dagat. Sa kabilang banda, si Gusha ang magiging pinakamalakas na katulong ni Eman kapag ang kanyang lakas ay lumakas ng husto. Isa rin ito sa mga pangunahing dahilan ni Eman sa pagbabalik ni Gusha. Hanggat maipapakita ni Gusha ang lakas na katulad ng kay Terence, mamumukod tangi si Eman sa mga prinsipe. Walang problema, hihintayin ko ang tawag ni Kuya Eman. Nakangiting sagot ni Terence. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy, nga pala, gusto ko lang itanong sa iyo ngayon, may iba pa bang gamit itong communication bead na ibinigay mo sa akin? Iba pang mga tungkulin. Napakahirap matukoy ng ganitong uri ng aura para sa inyong mga tao at mga espiritong hayop, ngunit ang mga ordinaryong hayop sa dagat ay kayang maramdaman ito mula sa napakalayong distansya. Bilang paggalang sa maharlikang pamilya, hindi sila madaling makakalapit, kaya hindi kayo aatakihin ng mga hayop sa dagat kapag naglayag kayo sa dagat gamit ang aking communication pearl. Pinag-isipan ito ni Eman at nakahanap ng isang magandang tungkulin, ngunit hindi ito gaanong mahalaga sa kanya, kaya hindi niya ito binanggit kay Terence. Biglang naintindihan ni Terence, kaya hindi nakakapagtaka na wala siyang nakitang anumang halimaw sa dagat sa daan.
Bukod doon, ang communication bead na ito ay maaari ding gamitin bilang lokasyon. Nagtataka siya kung paano nalaman ng halimaw sa dagat na nagpadala sa kanya ng mensahe na nasa likod siya ng pakpak, ngunit naramdaman nito ang aura ni Eman at hamarang sa daan. Wala talagang pakialam si Terence dito, kung ayaw niyang mahanap siya ng mga halimaw sa dagat, pwede niyang ilipat ang communication pearl mula sa storage bag papunta sa Jade Space. Hindi kayang harangan ng storage bag ang aura ni Eman, pero hindi ang Jade Space. Kahit na si Eman mismo ang pumasok sa Jade Space, wala pa ring mararamdaman ang mundo sa labas, lalo na ang natitirang aura ng isang simpleng communication pearl. Kuya Eman, talagang may naitulong ka sa akin. Gamit ang iyong communication bead, mas magiging madali at mas mabilis ang paglalakbay. Bumantong hininga si Terence matapos itong pag-isipan. Bilang honorary vice captain ng sinaunang barkong Pandigma, alam ni Terence kung gaano kalaki ang impluwensya ng mga halimaw sa dagat sa nabigasyon ng barko. 6,327. Ang isang paglalakbay ng walang panghihimasok ng mga halimaw sa dagat ay lubos na magpapataas ng bilis at kaligtasan, at mababawasan din ang pagkonsumo. Kung sasabihin niya kay Mike ang balitang ito, matutuwa siya ng husto, di ba? Maliit na plamuti lang yan. Ang ginawa sa akin ni Kuya Linford ay 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa aking perla sa komunikasyon. Habang nagsasalita si Eman, isang alarma ang tumunog mula sa sinaunang barkong Pandigma. Kumurap si Terence. Hindi umatake ang mga halimaw sa dagat sa flota, at maganda naman ang panahon. Walang senyales ng bagyo, kaya ano ang ibig sabihin ng alarma? Kahit hindi ito ang pinakamataas na antas ng combat alarm, isa pa rin itong emergency alarm. Tiyak na may natuklasan silang kalaban. Hindi ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense, at wala siyang nakitang mali sa paningin nito. Hindi pa niya makumpirma kung ano ang nangyayari. Kuya Linford, may problema ka ba? Kailangan mo ba ng tulong ko? Ramdam ni Eman ang sitwasyon sa kanilang paligid, kaya masigla niyang tinanong si Terence. Ang tanging paraan para makontak siya ay sa dagat. Hanggat nasa dagat siya, bilang prinsipe ng angka ng mga halimaw sa dagat, mayroon siyang sapat na kapital para sabihing makakatulong siya. Hindi pa ako sigurado. Kung kailangan mo ng tulong, hindi ako magdadalawang isip na tumulong. Ngumiti si Terence. Gusto niyang hanapin si Mike at tanungin kung ano ang nangyayari, kaya nagpasya siyang tapusin na ang pakikipag-ugnayan niya kay Eman. Kuya Linford, ilagay mo na lang ang communication bead mo sa dagat. Mapapansin ko kung ano ang nangyayari sa panig mo. Baka matulungan kita kapag kritikal na ang sitwasyon. Tila nahulaan ni Eman ang iniisip ni Terence at mabilis na tinapos ang kanyang sasabihin bago niya pinutol ang komunikasyon. Sige, abalahin ko si Kuya Eman kung ganoon. Naisip ni Terence na magandang ideya ito, hindi naman pala ito gaanong kahirap. Ang mga panauhin sa sinaunang barkong Pandigma na nakarinig ng alarma ay nagtakbuhan papunta sa kubyerta. Si Natalie, ang batang babae, ay malamang na hindi pa nagsisimulang magtanim, at tumakbo rin kasama si Jinmo. Ilang araw nang nakikinig si Natalie sa mga kwento ni Terence, at naiinggit siya rito. Nang marinig ang alarm, hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting kaba, bagkus ay labis siyang natuwa. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pananabik, at hindi napigilan ni Terence ang matawa nang makita siya. Hindi na hinintay ni Mike na mahanap si Terence, pumunta na siya sa kubyerta ng barko. Kapatid na Mike, anong nangyari? Bakit hindi ka sa tulay ang namumuno, kundi sa kubyerta? Gulat na tumingin si Terence kay Mike. Tumutunog ang alarma, at walang ibinibigay na utos ang kapitan. Lil Bro Linford, nandito ako para hanapin ka, di ba? Kung may mangyari man mamaya, kakailanganin ko pa rin ang tulong mo sa pagkontrol sa pormasayon. Tumawa si Mike at mukhang hindi masyadong kinakabahan. Tila hindi sapat ang alarm para guluhin siya. Pero kinailangang kontrolin ni Terence ang pormasayon, hindi naman ito maliit na bagay, di ba? Nagtataka si Terence kung ano ang nangyari. Natuklasan ng bantay ang isang flote sa harap natin na humaharang sa ating ruta. Mula sa bandila, dapat sila ang aking mga kakompetensya. Hindi ko alam ang ibig nilang sabihin, kaya sinabihan ko ang lahat na magbantay.
Hininaan ni Mike ang kanyang boses at nagsimulang magpaliwanag bago pa man makapagtanong si Terence. Maaaring naglalaban-laban kayo, pero lalaban ba kayo sa dagat? Hindi napigilan ni Terence ang pagtawa. Negosyo naman ang flota, kung tutuusin, at kahit na magkakompetensya sila, hindi naman nila kailangang maglaban sa bawat pagkikita nila, di ba? Ang labanan sa pagitan ng dalawang flota ay magreresulta lamang sa pagkalugi ng magkabilang panig. Wala itong mapapala, kaya ano ang saysay nito? Mas makatuwiran kung ang isang panig ay isang pirata. Karaniwan, hindi naman. Bawat isa ay may kanya-kanyang gustong mangyari, pero espesyal ang sitwasyon ngayon. Napakasensitibo ng lugar, kaya kailangan nating mag-ingat. Umiling si Mike habang nakangiti ng mapait, at medyo walang magawa ang boses. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa rin maintindihan ni Terence, at hinintay ang paliwanag ni Mike. Sa paglalakbay na ito sa silangang kontinente, malapit nang magkaroon ng muling pamamahagi ng ruta ng flota. Sino mang kumikita sa dagat ay dapat lumahok sa pagpupulong na ito. Kung sasamantalahin ng kabilang panig ang pagkakataong atakihin tayo, mababawasan ang ating kalaban para sa ruta. Bukod pa rito, mayroon lamang isang makitid na daanan sa dagat na kinalalagyan natin ngayon. Huwag mong tingnan ang nakapalibot na ibabaw ng dagat na parang walang kakaiba, kung lihis tayo sa daanan, malilipol tayo anumang oras. Mahina at mabilis na paliwanag ni Mike kay Terence, na sa wakas ay naintindihan na niya. Narinig na niya si Mike na binanggit ang kombensyon dati, at gusto niya ang tulong ni Terence noon. Kahit hindi punta si Terence sa silangang kontinente kasama si Natalie sa pagkakataong ito, malamang ay padadalhan niya ito ng imbitasyon. Alam ko ang tungkol sa mga katubigang ito. Ang mga barkong tao ay maaari lamang dumaan sa mga partikular na ruta ng dagat. Ang pandaman ng espiritu ni Eman ay tumunog sa isip ni Terence, na siyang nagpapatunay sa mga salita ni Mike. Bukod sa mga partikular na ruta ng paglalayag, may mga microscopikong nilalang na tinatawag na mga nakatagong bahura na tumutubo sa ilalim ng dagat. Hindi sila mga halimaw sa dagat, ngunit sila ay lubhang mapanire sa mga barko. Kapag ang isang barko ay pumasok sa saklaw ng nakatagong bahura, maraming nakatagong bahura ang agad na magtitipon ng mabilis at bubuo ng isang hindi masisirang bahura. Wawasakin nila ang ilalim ng barko, at ang ganitong uri ng pagkawasak ay maaaring baliwalain ang depensa. Kahit ang sinaunang barkong pandigma sa ilalim ng iyong mga paa ay mahihirapan na labanan ito. Kung ang nakatagong bahura ay hindi nahahati sa yin at yang, at ang magkabilang panig ay hindi nakikialam sa isa't isa sa isang tiyak na distansya, ang iyong flote ng tao ay hindi magkakaroon ng kahit isang maliit na daanan. Nagulat si Terence sa paliwanag ni Eman. Malaki nga ang mundo, at napakaraming kakaibang bagay. Hindi pa niya naririnig ang ganitong nakatagong bahura noon, ngunit sa ilang paraan, ito ay napakalakas. Dahil sa kakayahang baliwalain ang depensa, wala itong silbi gaano man kalakas ang barko. Lulubog din ito sa huli. Sa wakas ay natanon na ni Terence ang bote sa malayo matapos mag-usap sina Mike at Eman. Mas marami silang barko kaysa sa flote ni Mike, lalo na ang bilang ng mga barkong pandigma. Bukod sa sinaunang barkong pandigma bilang punong barko, mayroon din silang 3 malalaking barkong pandigma para sa labanan. Sa kabilang banda, bukod sa mga sinaunang barkong pandigma, ang flote ni Mike ay binubuo ng mga barkong pangyaman. Bagamat ang mga barkong pangyaman ay may ilang kakayahan sa pakikipaglaban at pagtatanggol, wala silang kwenta kumpara sa malalaking barkong pandigma. Hindi naman masama ang lakas ng kalaban. Kuya Mike, medyo malakas ang kalaban mo. Bahagyang ngumiti si Terence habang nakatingin kay Mike ng may pang-aasar. Hahaha, kasama si Lil Bro Linford, ano ang ibig sabihin ng ilang battleship? Hindi mo naman ako basta-basta papanoorin na apihin, di ba? Hindi alintana ni Mike ang pang-aasar ni Terence, tumawa siya at tinapik ang balikat ni Terence. 6,328. Hanggat handang tumulong si Terence, posible niyang sirain ang buong flota. Para makontrol ng perpekto ang pormasayon ng Starfall at 10,000 milyang pormasayon, maituturing na dumb-oble ang lakas ng labanan ng sinaunang barkong pandigma. Mataas talaga ang tingin sa akin ni Brother Mike.
Hindi ko mapigilan, ako naman ang honorary vice captain. Nagpakita ng kawalan ng pag-asa si Terence bago nakipagtawanan kay Mike. Sa totoo lang, wala talagang masyadong pakialam si Terence sa mga barko ng kalaban. Kung lalaban sila, maaaring hindi magtagumpay ang panig na mas marami ang kalaban. Ito ang iniisip nila, ngunit hindi ganoon ang iniisip ng kabilang panig. Ang tatlong malalaking barkong pandigma na orihinal na nag-e-escort sa kanila ay mabilis na lumipat sa unahan matapos makita ang flote ni Mike. Sinundan nila ang punong barkong pandigma at bumuo ng isang pormasayo ng mga pana. Malinaw na handa na silang umatake. Sinuri ni Terence gamit ang kanyang pandama sa espiritu at kinumpirma ang lapad ng kanal. Tunay ngang napakaraming maliliit na partikulo na lumulutang sa ilalim ng dagat sa magkabilang panig. Dapat ay mga nakatagong bahura ang mga ito. Ang mga nakatagong bahura ng lahing yin at yang ay medyo malayo sa isa't isa, na bumubuo ng isang ligtas na daanan na halos hindi papayagan ang dalawang flote na dumaan sa isa't isa. Hanggat walang masamang intensyon ang magkabilang panig, maaari silang maglayag ng dahan-dahan at maging ligtas. Sa kasamaang palad, ang dalawang flote ay malinaw na puno ng malisya, at wala sa kanila ang komportableng maglakbay ng ganito kalapit. Ang pinakaligtas na paraan ay ang isang panig ay tumalikod at umalis sa dagat na ito ng bahura, na nagbibigay daan para sa kabilang panig na makadaan, at pagkatapos ay muling pumasok sa daanan. Gayunpaman, bilang mga kakompetensya, sino ang handang magpakita ng kahinaan? Sa huli, sandali lamang ang kanilang pagtatalo. Dahan daw ang huminto ang dalawang flote bago sila pumasok sa kani-kanilang shooting range. Pinaikli ni Mike ang kanyang chi sa kanyang dantian at sumigaw ng may tunay na chi, Yunhao, alam mo ba ang mga patakaran? Ako ang unang pumasok sa daanang ito, at nakapaglakbay na tayo ng 2 katlo ng paglalakbay. Bilang nahuli, hindi ba dapat ay umatras ka muna? Mike, huwag mong subukang ikumpara ang sarili mo sa akin. Naglayag ka ng 2 katlo ng daan papunta rito at nauna kang dumating. Bakit hindi mo na lang sabihin na magaan at mabilis ang iyong paglalakbay dahil masama ang iyong negosyo? Hindi mo ba nakikita na mas malalim ang linya ng tubig ng aking barko kaysa sa iyo? Marami tayong kargamento sa barko, kaya hindi tayo maaaring bumalik. Dapat kayong bumalik. Sa bagay, wala namang lugar dito, kaya mas madaling bumalik sa pamamagitan ng eroplano. Ginamit din ni Yunhao ang kanyang tunay na enerhiya upang palakasin ang kanyang boses at sumigaw. Pagkatapos niyang magsalita, agad na umalangaw-ngaw ang nakakabinging tawanan sa barko. Ang dami mong nilagay na batong pangharang sa barko mo dahil natatakot kang tumaob ito. Magiging kakaiba kung hindi ito mabigat. Kasing bagal mo ang isang kuhol, at may kutob ka pa para sisihin ang mga barko ng ibang tao sa pagiging mabilis. Kung sino man ang nag-utos sa iyo na dalhin ang mga ito ay bulag. Huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan, nalampasan na natin ang 2 katlo ng kanal. Ayon sa mga patakaran, kailangan mong isuko agad ang kanal. Hindi dapat paglaruan si Mike. Kinutya niya ito agad at hiniling kay Yunhao na magbigay daan sa kanya. Binawasan na ang kahingian na ito. Hindi na kinailangang umatras ni Yunhao, kailangan lang niyang hayaang makadaan ang grupo ni Mike. Dahil nariyan si Terence, naniniwala si Mike na kung may gustong gawin ang kabilang panig, hindi siya ang magdurusa. Sino ka ba sa akala mo? Paano mo ako hinayaan na magbigay daan sa'yo? Paano naman, nagmamadali ako ngayon, kaya hindi kita kakausapin ng walang katuturan. Dumiretso ka sa gilid at hayaan mo kaming dumaan. Binago rin ni Yunhao ang tono ng boses niya, mula sa pagtatanong ay naging pag-iwas. Ang panig na umiwas ay medyo naidhado. Isinaalang-alang din ang mga salita ni Mike bukod pa kay Terence na siyang kanyang pangunahing baraha. Limitado ang lapad ng buong daanan para sa kaligtasan, at halos hindi ito sapat para sa 2 flote na dumaan sa isa't isa. Kapag hindi maayos ang kontrol at nagkaroon ng bahagyang banggaan, ang isang nakatigil na barko ay tiyak na hindi kasing dali kontrolin ng isang gumagalaw na barko, at madali itong makapasok sa hanay ng mga nakatagong bahura. Ang bilis ng mutisayo ng maliliit na bagay na ito ay napakabilis, at hindi kanila bibigyan ng oras para gumanti.
Hanggat papasok ka sa saklaw na ito, lilito ang hindi magagaypong bahura, at posible na ang buong flota ay mawasak ng ganoon na lang. Yunhao, wala ka bang hiya? Ako ang pinakamagaling, at ako ang unang nagmungkahi ng ruta. Bakit? Sinusubukan mo bang maging hindi makatwiran dahil lang sa mas marami kang bangka? Pang-uuyam ni Mike ba? Siya ay direktang inapo ng pamilyang Mike. Bagamat hindi siya umaasa sa tulong ng pamilya, naroon pa rin ang kanyang pagmamalaki. Kahit wala si Terence, hindi siya atres sa ganitong sitwasyon, hindi na siya makakapaglayag muli kung atres siya sa ganitong sitwasyon. Mawawala ng suporta ang lahat ng nasa barko. Hoy, tama ka. Marami akong bangka, wala akong katwiran, ano kaya? Kung hindi ka magbubukas ng daan, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagdadala ng kahihiyan sa iyong sarili. Tumawa ng malakas si Yunhao habang ikinakaway ang kanyang kamay. Ang kanyang punong barko at ang tatlong malalaking barkong pandigma sa likuran niya ay nagsimulang gamitin ang kanilang mga armas at tinutok ang flote ni Mike. Kaunti na lang ang layo ng dalawang panig sa shooting range ng isa't isa. Hanggat patuloy silang gumagalaw ng kaunti, makakakapasok sila sa shooting range ng isa't isa. Kapitan Mike, mas maraming barko at mas maraming putok ang kabilang panig. Hindi mo kailangang magalit sa kanila. Mabuti ito para sa lahat at hindi makakasira sa ating relasyon, di ba? Nakita ni Dimitri na handa na ang mga armas sa kabilang barko at nataranta. Mabilis siyang lumapit sa tabi ni Mike at bumulong para hikayatin ito. Sa palagay ni Dimitri, medyo nagalit lang si Mike at nagkaroon ng masamang relasyon sa kabilang panig, kaya medyo nahihiya siya. Hanggat mabibigyan siya ng paraan para makalabas, dapat siyang bumaba agad. Para sa kanyang sariling kaligtasan, hindi nag-atubiling umakyat sa entabladong ito si Dimitri. Hanggat kaya niyang lutisin ang alitan na malapit nang mangyari, ano ang malaking bagay sa kaunting tinatawag na dignidad? Dimitri, umalis ka. Nanlamig ang mukha ni Terence habang sinisigawan niya si Mike. Paano maiintindihan ng isang lalaking may dalawang mukha tulad ni Dimitri ang kaiabangan ni Mike? Isa pa, kung sakaling magsimula ng digmaan ang magkabilang panig, mahirap sabihin kung sino ang magiging kalamangan. Sa parehong pormasayon ng Starfall, paano maihahambing ang kontrol ni Terence sa kontrol ni Yunhao? Ngayong handa na ang mga sinaunang barkong pandigma, magagamit na nila ang 10,000 milyang pormasayon upang makapasok at ang pormasayon ng Starfall upang umatake ng buong lakas. Kahit na mayroon ang lahat ng mga ito ang kalaban, maaaring hindi nila mapaglabanan ang marahas na tactical na atake ni Terence, lalo na ang isang sinaunang barkong pandigma at tatlong malalaking barkong pandigma. Master Linford, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ni Kapitan Mike. Para rin ito sa ikabubuti ng lahat ng pasahero sa barkong pandigma. Hindi natin kailangang masangkot sa isang labanan na malinaw na matatalo tayo dahil sa problema ng sarili nating flota. Gusto pa ring makipagtalo ni Dimitri, ngunit nakalimutan niya na kailangan pa rin niya ang tulong ni Terence. Kung sa tingin mo ay matatalo ka, maaari ka nang bumaba sa bangka ngayon. Ako, si Mike, ay hindi pipilitin ang sino man na sumulong at umatras kasama ko. Malamig na sinulyapan ni Mike si Dimitri. Kung hindi sumama ang matandang ito kay Terence, itinapon na niya ito sa dagat. 6,329. Biglang namula ang mukha ni Dimitri. Gusto niyang magsalita, pero hindi siya makapagsalita. Nabalitaan na niya ang reputasyon ni Mike. Kung may sasabihin pa siya, hindi talaga siya magiging magalang. Kumpara sa banta ni Yunhao, malinaw pa ring nakikita ni Dimitri na si Mike ang mas mapanganib, dahil nasa barko na siya ngayon. Kung gusto nila siyang harapin, hindi nila kailangan ang mga armas sa barkong pandigma. Isang daliri lang ay sapat na. Pagkatapos magsalita ni Mike, hindi niya pinansin si Dimitri. Ang ganitong uri ng maliit na karakter ay talagang hindi niya karapat-dapat pansinin. Kapatid na Linford, ang walang hiyang Yunhao na iyon ay malinaw na naghahanap ng pagkakataon para harapin ako. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para pahinain ang aking lakas, o kahit patayin pa ako ng direkta. Mukhang wala kang ibang magagawa kundi ang gumawa ng hakbang. Nang lumingon si Mike kay Terence, ang kanyang mukha ay mainit at palakaibigan na parang simoy ng tagsibol.
Siyempre naman, huwag kang mag-alala, kapatid ko, Tian. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ngumiti si Terence at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Kung wala si Terence, malaki ang tsansa na magtagumpay ang plano ni Yunhao. Dahil sa kakaibang katangian ng dagat, walang espasyo ang sinaunang barkong pandigma ni Mike para makaiwas. Tanging ang atake ng kalaban ang kaya nitong harapin. Kung lalaban sila sa isang ordinaryong lugar sa dagat, kahit hindi sila matalo ni Mike, makakatakas pa rin siya. Gayunpaman, napakahirap gawin iyon sa siping ito. Kuya Linford, gusto mo bang maghanap ako ng mga sundalo para mapalakas ang iyong moral? Gusto talaga ng lalaking iyon na makipaglaban gamit ang numero. Ipakita natin sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pakikipaglaban gamit ang numero. Muntik nang kontrolin ni Terence ang porma sayo nang marinig niya ang mga salita ni Eman. Tuwang-tuwa siya. Paano niya nakalimutan ang taong ito? Siya ang prinsipe ng angka ng mga halimaw sa dagat. Sino pa kaya ang mas kahanga-hanga kaysa sa kanya sa dagat? Siyempre, ang hari ng mga halimaw sa dagat ang exception. Kapatid na Eman, ang mga nakatagong bahura na iyon ay hindi makakaapekto sa angka ng mga halimaw sa dagat, hindi ba? Hindi naisip ni Terence na humingi ng tulong kay Eman noon dahil masyadong malawak ang lugar ng mga nakatagong bahura sa magkabilang panig. Kung mayroon silang uri ng pag-atake na kayang baliwalain ang depensa ng mga halimaw sa dagat, wala itong silbi kahit gaano pa karaming halimaw sa dagat ang dumating. Huwag kang mag-alala, ang mga nakatagong bahura ay mga barko lamang ang tina-target. Hindi maaapektuhan ang ating angka ng mga halimaw sa dagat. May ilang espesyal na halimaw sa dagat na mahilig kumain ng mga nakatagong bahura. Nagpadala na ako ng utos sa pamamagitan ng communication pearl. Sa loob lamang ng kaunting panahon, lahat ng halimaw sa dagat sa paligid ay magtitipon-tipon at bubuo ng isang alon ng daluyong ng halimaw sa dagat upang harapin ang gago na gustong makipaglaban sa mas maraming tao. Para matulungan mo ang iyong kaibigan na maalis ang isang kakompetensya. Masiglang tanong ni Eman. Isa itong pambihirang pagkakataon na tulungan si Terence, at kailangan niya itong pahalagahan. Sapat na para matakot siya ng kaunti. Kailangan din ni Brother Mike ng kalaban na mas malakas sa kanya, pero hindi masyadong malakas, bilang isang whetstone. Pagkatapos, haharapin niya mismo ang kalaban niya. Bahagyang ngumiti si Terence. Wala siyang balak gamitin si Eman para patayin si Yunhao. Habang nakikipag-usap siya kay Eman, si Mike naman sa kabang panig ay medyo nalito. Bakit nakatayo lang doon si Terence nang pumayag siyang tumulong? Halos handa na sa labanan ang panig ni Yunhao. Mike, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Huwag mong sabihin na ako, si Yunhao, ay walang katwiran. Umalis ka na rito. Kung hindi, paglalaruan niyo ang mga nakatagong bahura ngayon. Mayabang na tumawa si Yunhao sa kabilang linya. Sinabi niyang hinihikayat niya silang sumuko, ngunit parang sinasamantalan niya ang oras para salakayin si Mike. Kapatid na Linford, pumunta tayo sa tulay. Talagang iniisip ni Yunhao na makapangyarihan siya. Ipakita natin sa kanya kung paano dapat gamitin ng tama ang sinaunang barkong pandigma. Hindi pinansin ni Mike si Yunhao at malamig na sumangot. Hihilahin na sana niya si Terence palayo para maghanda sa labanan. Kapatid na Tian, huwag kang mag-alala. Dito na lang tayo at manood ng magandang palabas. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kamay kay Mike, senyales na tingnan niya ang armada ni Yunhao. Ano ang dapat panoorin? Nagulat si Mike. Nagtiwala siya kay Terence at hindi nagpumilit na pumunta sa tulay. Tumayo siya sa unahan ng barko at maingat na tiningnan si Yunhao. Matapos isugal ang kanyang buhay sa pinakahilagang isla, nakasanayan na ni Mike na magtiwala ng walang kondisyon kay Terence. Ang sitwasyong ito ay katulad ng kay Eman, sa tuwing gagawa ng desisyon si Terence, gaano man ito kakatwa, mapapatunayan itong tama sa huli. Kaya kung sinabi ni Terence na magkakaroon ng magandang palabas, naniniwala si Mike. Hindi alam ni Terence kung gaano katagal bago mapabilis ni Eman ang pag-agos ng halimaw sa dagat, ngunit naniniwala siyang maaasahan si Eman. Gaya ng inaasahan, hindi sila naghintay ng matagal.
Hindi nagtagal matapos magsalita si Yunhao, isang napakahabang linya ng tubig ang nagsimulang bumulusok patungo sa kanila mula sa malayong antas ng dagat. Iyan ay ang pagtaas at pagbaba ng tubig sa dagat. Nagbago ang ekspresyon ni Mike. Ano ang pinakakinatatakutang engkwentro para sa mga manlalakbay? Isang hindi mapigil ang bagyo at isang hindi mapigil ang pagtaas at pagbaba ng mga halimaw sa dagat. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng daluyong mula sa dagat, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mike nang makita niya ang mabilis na papalapit na linya ng tubig. Hindi niya namamalayang naglabas siya ng pinakamataas na antas ng alerto sa labanan. Nakahanda na ang mga sandata ni Yunhao, at hindi pa naglalabas ng ganitong alarma si Mike. Ngayon, nang makita niya ang pagtaas at pagbaba ng alon ng halimaw sa dagat, hindi siya nag-atubiling utusan ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa labanan. Mula rito, makikita kung gaano kahalaga sa kanya ang pagtaas at pagbaba ng alon ng halimaw sa dagat. Nang makitang nakakabahala ang sinaunang barkong pandigma ni Mike, tumawa ng malakas si Yunhao. Akala niya ay tugon iyon sa banta mula sa sarili niyang panig, ngunit agad niyang nalaman na may mali dahil ang barkong pangyaman sa likuran nila ay nagsimulang tumunog din ng matinis na alarma. Kapitan! May nakita tayong alon ng halimaw sa likuran natin. Napakabilis nito, at nasa loob ito ng saklaw ng pag-atake sa loob ng mga 10 hininga. Nakatanggap na ng impormasyon si Yunhao mula sa observation tower, at muntik na siyang matulala matapos itong manig. Kanina lang niya pinoprovoke si Mike, pero ngayon, hinahabol siya ng daluyong ng halimaw sa dagat. Kung hindi niya ito hahawakan ng maayos, maaaring malipol ang buong plote niya. Sa sandaling ito, talagang pinagsisihan ito ni Yunhao. Kung hindi lang sana siya nakipagtalo kay Mike, mas maganda sana ang sitwasyon, kahit na umatras sila sa isang bukas na lugar o naghiwalay ng landas. Ang pinakamasamang bagay ay ang kasalukuyang sitwasyon. Malapit nang maglunsad ng pag-atake ang daluyong ng halimaw sa dagat. Kung tatakbo siya pasulong, malamang nabubuo siya ng magulong sitwasyon kasama ang armada ni Mike. Hindi lamang ito magiging mas kapaki-pakinabang para sa pag-atake ng daluyong ng halimaw sa dagat, ngunit malamang din na direkta siyang papasok sa nakatagong lugar ng bahura at mamamatay. At kung babalik sila at lalaban, huwag na nating pag-usapan kung matatalo ba nila ang daluyong ito ng halimaw sa dagat. Napakahirap paikot lang ang prowe ng barko sa ligtas na daanang ito. Kung hindi sila mag-iingat, papasok pa rin sila sa nakatagong lugar ng bahura. Ang ganitong sitwasyon ay sadyang nagpaparamdam sa mga tao na gusto ng mamatay. Bilasan ninyo, dapat agad na bumalik ang mga punong barko at mga barkong pandigma. Ang huling 3 mahahalagang barko ang dapat unang lumaban. Kailangan nating maghintay hanggang sa dumating ang mga barkong pandigma para sumagip. Mabilis na bumalik sa kanyang katinoan si Yunhao. Hindi ito ang tamang panahon para mataranta. Kailangan niyang mag-isip agad ng paraan. 6,330. Ang tugon niya ay isakripisyo ang huling 3 mahahalagang barko para mabigyan ng oras ang buong flota, lalo na para sa mga barkong pandigma na may malakas na kakayahang makipaglaban na umikot. Dumudugo ang puso ni Yunhao nang ibigay niya ang utos. Ito ang lahat ng mga ari-arian na pinaghirapan niyang ipon, at maaaring kailanganin niyang isuko ang lahat ng mga ito rito ngayon. Ngayon, ang tanging inaasahan na lang niya ay samantalahin ni Mike, ang B** star na iyon, ang oras na ibinigay niya para makabalik siya at makatakas sa halip na magdagdag pa ng insulto sa pinsala. Kung hindi, kung aatakihin sila mula sa magkabilang panig, ang buong hukbo ay malipol. Hanggat nakatakas si Mike, kahit papaano ay magkakaroon ng pagkakataon ng treasure ship sa gitnang bahagi na makatakas kasama niya. Sa oras na iyon, ang punong barkong pandigma ay magpapagana ng 10,000 milyang pormasayon, at kahit papaano ay mapangalagaan ang isang bahagi ng mga ari-arian ng pamilya. Sa totoo lang, nang makita ni Mike na ang mga barkong nasa harap at likuran ng flote ni Yunhao ay nagsimulang umikot, gusto niya talagang samantalahin ang pagkakataong makatakas. Dahil ang mga ito ang panangga sa karne, mas marami siyang pagkakataong makatakas. Bago pa man masira ng daluyong ang flote ni Yunhao, magiging ligtas na ang kanyang flota.
Pero walang sinabi si Terence, nakangiti pa rin siya habang pinapanood ang palabas mula sa proa, kaya pinilit ni Mike ang sarili na lunukin ang kanyang mga iniisip. Tiningnan niya ang sea lion sa malayo, ngunit hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kapatid na Mike, huwag kang mag-alala. Kailangan lang nating panoorin ang pagtatanghal ni Yunhao. Ngumiti si Terence habang inaalo ang kinakabahang Mike. Hindi niya maaaring sabihin dito ang tungkol kay Eman, kaya hinayaan na lang niya itong kabahan ng ilang sandali. Terence? Lil? Bro? Hindi naman mali ang pagsunod sa'yo, nakakakita ako ng malalaking eksena kahit saan ako magpunta. Tumalon si Natalie sa tabi ni Terence, habang nakatingin sa alon ng dagat sa malayo ng may pananibik, walang kahit isang bakas ng kaba o pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, talagang matapang ang binibini. Nahulaan ba niya na si Eman ang nakahanap sa kanila? Hindi maaari. Sa oras na ito, napaligiran na sila ng daluyong ng dagat, pinutol ang plote ni Yunhao sa likuran at sinimulan silang salakayin isa-isa. Ang utos na natanggap ng huling 3 barko ay ang mag-antala sa oras. Gayunpaman, ang mga mandaragat sa mga barko ay hindi ipinagbili ang kanilang sarili kay Yunhao. Sila ay inupahan lamang. Walang sino man ang may ganitong mataas na kamalayan upang isakripisyo ang kanilang buhay para sa ilang mga espiritual na jade. Sa makatuwid, nang magsimulang umatake ang daluyong ng halimaw sa dagat, sinubukan ng ilang tao sa mga barko na lumaban, habang ang iba ay abala sa pagtakbo para sa kanilang buhay. Sinubukan nilang iwanan ang mga barkong ito sa lahat ng paraan na posible. Pinakamabuti kung maaari silang pumunta sa sinaunang barkong pandigma sa unahan, na mas ligtas. Dahil nga rito, kahit ayaw talagang sirain ng daluyong ng dagat ang mga pinahahalagahang barko, sa huli, wala silang nakitang pagtutol dahil sa inertia at madaling nawasak ang huling 2 pinahahalagahang barko. Hindi mapigilan ng puso ni Yunhao ang pagtibok sa sakit. Hindi man lang sila mabili ng 2 pinahahalagahang barko. Kasama na ang punong barko, ang sinaunang barkong pandigma, kalahati pa lang ng kanilang pagliko ang natapos nila. Kung aatake ang daluyong ng dagat, ang 4 na barkong pandigma na may lakas sa pakikipaglaban ang magiging pinakawalang kalaban-laban. Kapatid na Mike, kapag natapos na ni Yunhao ang pagbabago ng direksyon, dadaan tayo sa daanang ito ng buong bilis. Huwag kang mag-alala, hindi tayo aatakihin ng daluyong mula sa dagat, paliwanag ni Terence kay Mike, ipinaliwanag ang plano. Gulat na tumingin si Mike kay Terence. Sa wakas ay napagtanto niya na kagagawan pala ni Terence ang Beast Tide. Hindi nakakapagtaka na ganoon siya kalakas ang loob at hindi natatakot sa Beast Tide. Kung makakalusot tayo ngayon, sasamantalahin ba ni Yunhao ang pagkakataon para harapin tayo? Kung masyadong malapit tayo, madali lang may mangyari. Nagtiwala si Mike kay Terence, ngunit ang pagtawid sa tunnel na iyon na sapat lang ang lapad para sa isang barkong pandigma ay napakahirap. Kahit ang pinakamaliit na alon ay maaaring magtulak sa kanila sa nakatagong bahura. Kapatid na Mike, hindi mahalaga kahit bahagyang lumipat ka pa sa nakatagong bahagi ng bahura. Dahil sa biglaang pag-atake ng malalaking alon ng dagat, karamihan sa mga nakatagong bahura ay naanod na. Halos nasasakupan na ng angkan ng mga hayop sa dagat ang gilid ng daanan. Kaya naman, wala nang magiging pressure kung dadaan tayo mula roon. Itinuro ni Terence si Mike, tulad ng sinabi ni Terence, nagkaroon ng bagong buhay ang dagat ng kamatayan. Magagawa ba talaga ito ng ganito? Namangha si Mike. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay masyadong pabago-bago at hindi maaaring gamitin bilang isang konbensyonal na pamamaraan, kaya hindi niya ito isinapuso. Habang nag-uusap silang dalawa, ang ikatlong barkong pangyaman ni Yunhao ay nagsimulang lumubog din. Patuloy na lumakas ang alon ng halimaw sa dagat, at ang ilang barkong pangyaman sa gitna ay parang mga tupang naghihintay na katayin, mukhang walang magawa. Sa harap nila ay ang sarili nilang mga barkong pandigma, sa likuran nila ay ang daluyong ng dagat, at sa kaliwat kanan ay ang mga nakatagong bahura. Walang labasan. Mabuti na lang at ang 3 malalaking barkong pandigma ay mas maliliit kaysa sa mga sinaunang barkong pandigma. Nauna nilang natapos ang pagliko at pagkatapos ay pinakawalan ang kanilang buong lakas sa daluyong ng dagat.
Pansamantala nilang naprotektahan ang mga pinahahalagahang barkong ito. Ayaw ni Terence na lipulin ang flote ni Yunhao. Hindi hinayaan ni Emma na umatake ang mga halimaw sa dagat ng buong lakas. Matapos magpalubog ng 3 barko, ang iba ay para lang takutin sila. Kaya matapos magpaputok ang malalaking barkong pandigma, tumigil sa paggalaw ang mga halimaw sa dagat. Ang mas malalakas ay pumunta sa malalim na dagat at lumangoy. Karamihan sa mga halimaw sa dagat na naiwan sa ibabaw ay pakain ng kanyan. Sandaling nakipaglaban ng maayos ang barkong pandigma ni Yunhao. Sa bagay, mayroon silang kalamangan. Gayunpaman, malinaw ang isip ni Yunhao at alam niyang maliliit na isda lamang ang napatay ng barkong pandigma. Ang mga halimaw sa dagat na sumisid sa malalim na dagat ang mga nakamamatay na banta. Hindi ngayon ang oras para maging pabaya at mag-relax. Kapatid na Mike, ngayon na ang oras. Umalis na kayo. Bibigyan tayo ni Yunhao ng daan. Nakita ni Terence na natapos na rin ang pagliko ng sinaunang barkong pandigma ni Yunhao at agad na ikinumpas ang kanyang kamay upang hudyat sa flote na umalis na. Kahit na ang sinaunang barkong pandigma ni Yunhao ay kakaliko lang at nasakop ang mahigit kalahati ng orihinal na daanan, kinalkula ni Terence ang haba ng gilid. Kahit na hindi gumalaw si Yunhao, makakadaan pa rin ang flote ni Mike. Bukod pa rito, sa mga kalkulasyon ni Yunhao, paano siya hindi makakaiwas nang makita niyang papalapit si Mike. May isang taong makakaagaw ng atensyon ng daluyong ng dagat. Mabuti na lang at wala na siyang mahihiling pa. Matagal nang hinihintay ni Mike ang sandaling ito, inutusan niya ang flote na kumilos ng buong bilis sa sandaling ibuka ni Terence ang kanyang bibig. Bumilis ang flote ng pinakamabilis na kaya nila. Kapitan, paparating na ang flote sa likuran natin. Hindi bababa sa 80% ng atensyon ni Yunhao ay nakatuon sa alon ng halimaw sa dagat, ngunit hindi niya lubusang binitawan ang kanyang pagbabantay laban kay Mike. Nang marinig niya ang ulat mula sa taong nasa tabi niya, agad niyang inilingon ang kanyang ulo. Yung walang kwentang si Mike, sasampalin ba talaga ako kapag nalulumbay ako? Nagngingit-ngit si Yunhao at gustong kainin siya ng buhay. Pero, hindi niya inisip na kung siya ang nasa posisyon ni Mike, malamang napipiliin niya itong sampelan kapag nalulumbay ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.